madali itong ma-lost thread. Overkill na nga ito masyado eh. Nagpapalit ako every 2 cycle. Ang concern ko lang kasi kapag giniinitan yung makina. So ito dapat, tapos umabot na siya dito. Meron akong bagong proseso na ginawa. Every time na mag-change oil kayo, dapat nyo nang gawin to. Hey, what's up mga lods? Magandang hapon. Hapon. Sa video na to, tara samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo kung ano yung typical maintenance ko pagdating kay YTX at ilang mga tips na i-share ko sa inyo pagdating sa pag-maintain kay YTX. So nga pala, no, hindi natin masyadong pag-uusapan yung mga tools. Anyway, alam niyo naman na 17mm tsaka 8mm lang naman yung kailangan dito. Sinisigurado ko lang kung tama yung rotation ko. Ang hirap kasi magkamali dito. Kasi pag nagkamali ka dito sa may ilalim, kahit magmukhang tanga, okay lang. Kasi ang problema kasi dito, madali itong ma-lost thread. So yun yung iniingatan ko. Basta sigurado ko na tama yung ginagawa ko. Yun yung mahirap kasi ma-lost thread eh. Laking abala kasi pag na-lost thread. I-remind ko lang yung sarili ko kung ano yung tamang rotation. Yun oh, ganda ng kulay oh. So ganyan, chinecheck ko yung kulay. So, kung mapapansin nyo, ang kulay niya is kulay red. Yung kung mapapansin nyo. Kita ba dito sa camera? Yung kulay. Yan, sa ano ng liwanag. Kulay red ba siya? Ayun, something kulay red. So, ibig sabihin, magandang sign yan. Kulay red means nahalo yung premium kaysa yung gray. Bakit yung gray? Kasi pag gray, ibig sabihin, may halong bakal. Yun yung hindi magandang kulay na iniiwasan ko. O nga pala, gusto ko sana yung Shell Advance Ultra. Pero ito yung available kasi. Ito yung madalas na available eh. 1550. Overkill na nga ito eh. Masyado eh. Sa totoo lang. Pero sobrang ganda nito. Siguro naka more than 2,000 kilometer na ako. Pwede. Pwede to sa mga 3K siguro o 5K. Maganda pa rin yung performance niya. Pero siguro hindi ko na palalampasin ng 3K. Hindi naman to necessary mga lods. Kung anong meron kayo, basta mahalaga pakaramdaman nyo yung motor nyo. Yun naman yung mahalaga dun eh. Kung anong meron kayo, basta yung engine oil nyo hindi lalagpas sa API, hindi bababa sa API SG. Kasi yun naman yung recommended sa natin. Regarding nga pala sa pagpili ng engine oil, diniscuss ko to sa TikTok. Dapat pala i-discuss natin sa dito sa YouTube. May API classifications kasi yun. Anyway, so ito yung ginagamit ko. Shell Advanced Power 1550. Sobrang solid nito sa long ride. Sobrang ganda. Siguro nasa more than 2,000 kilometer yung niya. Yung bago ko maramdaman yung micro vibration sa motor. Pero hanggang ngayon, okay pa naman eh. Meron yan, nagsasabi umaabot 5K. Medyo madumi yung motor natin, pagpasensyahan nyo na. Nakapag-car wash. So, yan. Maganyan, hayaan muna natin. Tapos, tayo dito sa kabila. So, next naman natin is engine oil filter. Pag yung mga typical lang na days, yung wala akong masyadong binahe, nagpapalit ako every 2 cycle. So, ibig sabihin, kada second engine oil, doon ako magpapalit ng oil filter. Pero kasi noong nakaraan, galing ako mula dito, punta akong Pampanga, Caloocan to Bulacan, tapos Bulacan papunta dito. Nag-decide na ako na palitan yung oil filter. Magkano lang naman to? 60 pesos. Natin tipirin. 8mm. Yung ba pinupunasan? Ko hindi. Kaya kung ano diskarte niya. Malaga mapalitan niyo yung oil filter palagi. Siguraduhin nyo lang yung O-ring. May O-ring kasi dito. Baka kasi nawawala yan eh. Yung O-ring yan. Make sure ko lang na nandyan palagi. Tapos, ito yung natin. Yung 17mm. Sarado ko na tong sa natin. Para pwede natin lagyan ng engine oil. Yung sa akin, tinan nyo, pansinin nyo. Yung nilalagay ko dito sa ilalim, nawala na yung washer niya. Pero hindi naman tumutulo yung sa akin. Pansin ko kasi sa iba. Nga pala malamig yung engine natin Yung ba kasi, sinasabi nila, maganda daw kung mainit. Ang problema kasi sa mainit, madaling ma-lost thread pag mainit. Pwede naman yun, hindi naman sinabing bawal. Ang concern ko lang kasi kapag giniinitan yung makina, mas malaki yung possibility na ma-lost thread si 17mm na lagay na para sa hindi masyadong maigpit. Sakto lang. Madali kasi ma-lost thread yan eh. So, ingatan nyo yan. Yan yung iniingatan ko palagi. Nalagyan na natin ng oil filter. Yan, alam nyo naman yung drill. Yung budo. Buksan natin to. Tapos lagyan natin ng engine oil. Mga pala sa mga nagtatanong, ito ay 1 liter. Ito yung kulay Ang kulay niya supposed to be dapat transparent na yellow. Parang nahihi ka ng konti. Malinis siya. Tapos transparent yellow.
Tapos check natin, though hindi ko naman to sinusunod, yung mismong meter niya na dapat hanggang dito. So kasi pinapaabot ko dito, okay lang naman. So ito dapat, tapos umabot na siya dito. So puno na siya. Okay lang naman yun. Hindi naman siya yung super mag-iinit dahil sa wala ng air compression or wala na siyang paglalabasan ng mainit. Kasi sinasabi kasi nila kapag masyadong puno yung engine oil o masyadong puno ng engine oil ay iinit yung makina kasi wala nang space para sa air compression or exhaust para dun sa init. Totoo naman yun. Pero yung another 200 ml na dagdag dito sa loob ng engine, walang problema yun. Walang problema, wala ka po problema yun. Hindi makaka-apekto. So, okay lang naman na 1 liter. Yung kasi yung feel ko. Nung nag 900 ml ako, ramdam ko yung micro vibration niya kaysa sa 1 liter. Parang nakukulang siya ganun. Vibration niya iba compare sa pag 1 liter yung ginagamit ko. Pero kayo pa rin discretion nyo pa rin yun. Sabi ko nga sa inyo, pakiramdaman nyo yung motor nyo. Kasi ako pinapakaramdaman ko. So okay yung 1 liter. Hindi naman punong-puno yung engine oil ng oil. So eto, tabi natin to. O nga pala ito Ito usapan Hopefully, gaya ko, saan nyo ilalagay yung ito? Usually, yung ginagawa ng iba, tinatapon sa lupa, tinatapon kung saan-saan. Huwag naman sa tubig, tinatapon sa kanal. Masama po yun. Pag tinapon nyo sa lupa, masama din po yun. So, ang gagawin nyo, saan nyo ibibigay ito? It's either ibigay nyo sa mga nire-reuse yan, sa mga mekaniko, o sa mismong gasolinahan. Pwede nyo ibalik sa gasolinahan. Harmful kasi sa environment yung pagtatapon ng engine oil na ibabato mo sa lupa, ibabato mo sa tubig, gano'n. Kaya ako, iniipon ko to. Pag ready na ako ibigay sa gasolinahan, ayun, napansinin nyo. Kung mapapansin nyo, kung papakita ko sa inyo, usually, puno yung hanggang dito. Pero yung quantity ng engine oil na nakuha natin, nandito siya. Ayan yung difference niya, di ba? Ang laki. Kasi nga, nai-use up or nag-evaporate yung ibang quantity. Dahil nga, syempre, mainit. Nalulusaw yung iba. So, sa akin, okay lang yung ganun na 1 litro. Kasi nga, nalulusaw yung iba. Syempre, long ride, ganyan. Kaya, okay na okay sa kanyang 1 liter kasi pag ni-long ride mo yan, tutunaw yan. Doon mo mararamdaman yung micro vibration na naramdaman ko. Check nyo din yung engine oil kung may mga particles na bakal. Sad. Kasi bakal yun konti lang. Ito mga lods usapan natin dito. Hopefully, gayahin nyo ako. Ito lang pakiusap ko sa inyo. Itong mga pinagamitan ng engine oil, it's either ibigay nyo sa mga mekaniko o ibalik nyo sa mismong kung saan nyo binili. O kaya, magtanong-tanong kayo. Ito yung pinakatulong natin sa environment. Kasi, syempre, di ba? Alam naman natin to, may carbon footprint sa usok. So, wala naman tayong choice kasi pangailangan At least dito man lang sa tamang disposal nito, yun lang yung pinakatulong natin. Syempre, hindi naman natin pwedeng sirain yung buhay natin para lang sa alam mo yun. Sana wag na tayo magmotor kung gusto natin makasave ng environment. Pero at least dito man lang makabawi tayo mga lods. Okay, tapos na tayo engine oil filter. Doon naman tayo sa ibang mga bagay na gusto kong i-share sa inyo. Possible na makatulong din sa inyo para hindi kayo masiraan. So, may dinagdag ako dito mga boss. Meron akong bagong proseso na ginawa na ito makakatulong sa inyo para hindi na kayo matulad sa akin. Every time na mag-change oil kayo, dapat nyo nang gawin to. Pakita ko sa inyo. Ito. Gawin nyo itong odometer cable. Speedometer cable. Gagawin nyo lang. Ang gagawin nyo dito mga lods, lagyan nyo siya ng engine oil. So either yung pinagamitan nyo o yung bago. Basta lagyan nyo to. Kayo kung anong diskarte nyo, basta malagyan to. Yun na mahalaga. Kahit konti lang. Kahit yung dulo lang. O gusto nyo yung lahat na. Yan. Kahit ito lang. Kahit itong dulo lang. Promise. Pwede naman yung lahat. Pero kasi nakasin labasan ng engine oil dun sa kabila Kahit itong dulo lang. Bakit? Alam naman natin na itong parte na to umiikot. Ito yung umiikot. So, noong nakaraan, within 4 years, hindi ko siya min-maintain. Okay naman siya. Okay naman siya. Hanggang sa, dahil hindi ko nilalagyan ng engine oil, hindi ko siya nilalagyan ng pampadulas. Naputol to. Bumara dito. Dahil tuyo, eto, bumara dito. So, ano nangyari ngayon? Binuksan ko to, pinabuksan ko sa mekaniko, hindi na gumagana yung odometer, hindi na gumagana yung speedometer. Tapos, yun. Eto, pag to bumara sa speedometer mo, napakahirap kunin. Walang way para makuha yan. It's either i-grind nila o ihilahin nilang ganun. So, napakatrabaho. So, natuto na ako na pag
pag every engine oil, ito dapat chine-check nyo. Dapat nilalagyan, mini-maintain nyo din to. Kasi yung abala na ito, pag nadali kayo, tapos alam mo yun, simpleng gesture lang, tapos pag di nyo nagawa, may possibility na malaking abala. Magkano ganito? 900. Mag-wiring pa kayo. Kung hindi nyo pa napanood yung kung paano ko inayos to, tapos rewire. Kasi yung aftermarket nito, kailangan pa i-rewire eh. So, di ba? Malaking abala. Hindi nyo pa napanood, dyan yung video natin. Ilalabas dyan sa kaliwa o kanan. Nakikita nyo. Pindutin nyo na lang. Yun. Importante na pag nag-engine oil kayo, i-change kayo ng engine oil filter, sama nyo na to. Natuto na ako. Lesson sa akin. Di bali na maputol yung cable somewhere, wag lang doon sa speedometer. Ang laki kasing abala pag yung speedometer yung naputol sa may mismong gauge niya, sa may mismong odometer niya. Yun na nga, malaban eh. Ayun, tapos konting visual check. Yung mga hinges na ganyan, ayan, kaya tayo may WD-40. Gamitan natin ngayon ng WD-40. Ginagamitan ko siya nung yung ganyan ito niya yan, yung parang soap. Kaso hindi niya napapasok. So, gagawin ko ngayon, lalagyan ko na siya ng WD-40. Ayan yung mga singit-singit. Tapos, pagpasensyahan nyo na yung motor ko kasi medyo madumi, malayong car wash dito. Next natin, visual check. Last na yun. Visual check. Okay naman. Yung mga importante naman yung consumables katulad yan. Itong aking sprocket ay malapit ng mapalitan kasi patusok na siya. Nipis na konti na lang Ganito na lang konti na lang yung malapit na siyang tumusok. Feeling ko isang biyaheng long ride na lang yan. Visual check dito. 1-inch play. Pwede pen. Yan lang naman. Daw madumi. Sorry mamaya papacar wash ko actually. Mga tornilyo. Check natin yung tornilyo. Okay naman. Hindi naman naglo-loose. O yan. Yun. So sana mga lods may nakuha kayong technique. Hopefully nakatulong ako sa inyo. Nakita nyo yung process ko. Kung ano yung typical na change oil maintenance ko. Pag meron kayong tanong nyo lang sa baba. Hopefully masagot ko siya. Minsan kasi busy ako. Kita-kits sa next video.